Hindi, nakakadiri yan. Hindi ko gagawin yan. At may nakuha akong Happy Meal. Wow, sakto sa gusto ko. Bubuksan ko na. Kaya, hamburger at fries? Ang sarap ng fries. Wow, isasawsaw ko ito sa chocolate sauce. Masarap. Isasawsaw ko siguro ang buong pakete. Oo, French fries, tsokolate. Talagang masarap na kombinasyon. Ang galing. Wow, gusto ko rin yan. Oo, ngayon ang hamburger, isawsaw natin ito sa chocolate fountain din. Sakto lang. Hamburger na may tsokolate. Gaano kasarap? Wow, ito ang pinakamagandang bagay na natikman ko. Anong tanghalian? Ngayon, ikaw naman. Ayoko. Ang sama nila. Nakakatakot. Sige, isawsaw natin ito sa chocolate fountain, pero sa tingin ko hindi ito magiging mas masarap. Oh, ang kadiri! Nakakadiri talaga. Bleg! Pero, marahil, ilulubog ko ang natitira sa tsokolate para mas maging masarap. Sige, gawin natin ito. Isusubo ko na at, iinom ako ng tsokolate. Banlawan natin. Oh, mas mabuti na. Nauuna ako sa'yo. Hindi. Ako, tingnan natin. Mayroon akong mga lemon at mayroon akong ilang chupa chups. Ang sarap niyan. Isasawsaw ko ito sa chocolate fountain. Chupa chups at tsokolate. Oh, ang ganda nito. Siyempre, may mga sprinkles din sa ibabaw. Mukhang masarap. Ang sarap nito. Ano ang gagawin ko sa mga lemon? Siguro ilulubog ko ito sa tsokolate. Ayan. Sige pa. Ayoko kumain ng maasim na bagay eh. Sige, titikman ko ito. Ang asim. Napakasama. Nakakatawa yan. Bakit ka tumatawa? Sa tsokolate, syempre, medyo mas okay pero sobrang asim pa rin. Ang huling lemon. Ang baho! Natapos ko na ang chupa chups ko. Ay, hindi. Buksan natin ito. Wow, masarap na marmalades. Oh, hindi. Nakakuha ako ng pulang paminta. Pulang paminta at tsokolate? Baka mas mapabuti ito ng tsokolate. Susubukan ko. Oh! Ang tindi ng anghang ng sili! Oh! Ang hindi kaaya-aya! Oh! Parang nasusunog ako! Kainin mo ang sili mo. Sige, isasawsaw ko ang lahat ng sili sa tsokolate ng sabay-sabay. Iyan na, isang mas makapal na layer. Sige, kailangan kong kainin lahat ito, pero napakagulo. Wow! Paano niya ginagawa yon? Kaunti na lang. Nasasunog ako! Kailangan kong uminom ng tubig. Bilisan mo! Oh, mas mabuti na. Magaling! Nagawa mo. Ngayon, ako naman, dahan-dahan kong kukunin gamit ang chopsticks. Ang sarap. Isawsaw natin sa tsokolate at kainin ng sabay. Wow! Ang tsokolate ay may kamanghamanghang lasa. Ibuhos natin ang tsokolate diretso sa plato. Mayroon akong marmalade pasta na may tsokolate. Ang sarap! Anong ganda! Napakasarap niyan! Kakainin ko ang buong plato. Ang sarap! At ngayon, didilaan ko ito. Anong ginagawa mo? Oops! Pasensya na. Tara na. Ano? Hintayin mo at bubuksan ko ang sayo. Ay, hindi! Isda ito! Mayroon akong hotdog at ikaw ay mayroong hindi masarap. Isang bangungot. Ang isda ay natatakpan ng tsokolate at kailangan ko itong kainin. Oh, nakakadiri.
Paano mo kinakain yan? Ayoko nang magdusa ng matagal. Kakainin ko na lahat ng sabay-sabay. Grabe. Ngayon, ikaw naman. Sige. Nakakatawa iyon, pero naghihintay na ang hotdog ko. Handa na itong kainin ng tsokolate. Magbuhos pa tayo. Hotdog at tsokolate. Ngayon, kakainin na kita. Sa totoo lang, napakabuti. Isasawsaw ko ito sa pinakatuktok. Napakasarap. Kailangan mong lagyan ng tsokolate ang lahat. Oh, oo, ang galing nun. Masarap kahit ano. Hayaan mong buksan ko ito. Sibuyas? Well, tingnan natin kung ano ang meron ako. Wow, isang buong bundok ng mga cupcake. Ang sarap, may cream. Wow, mukhang napaka-appetizing at ang lasa ay talagang kamangha-mangha. Pero hindi sapat ang isa. Dapat tayong kumain pa. Ididip ko ito sa tsokolate. Tingnan natin. Oh, ang sarap nito. Talagang kamangha-mangha kasama ng tsokolate. Bigyan mo ako ng isa, pakiusap, kahit isa lang, at dagdag pa. Masaya rin isawsaw sa tsokolate. Napakasarap. Kakainin ko silang lahat. Ang galing. Sige na. Ngayon, ikaw naman. Oh, anong bango? Iniisip ko kung makakatulong ang tsokolate sa sibuyas na ito. Kaya ipapahid natin ito at ngayon ay ikukuskus. Mas mabuti na. Subukan natin. Payu? Oh, hindi nakatulong ang tsokolate? Hindi. Napakasama nito. Ang saya mo? Oh. Barb! Kakilakilabot! Kakilakilabot! Huwag mong gawin yan! Hura! May masarap ako. Ano ito? Ano itong tableta? Oh, kainin mo. Susubukan kong kunin ang talaban na ganito. Siguro mas masarap ito kasama ng tsokolate. Tingnan natin. Susubukan ko na ngayon. Unting lemon lang ay hindi makakasakit. Oh, sige, ang pangit na talaba. Isang ideya, punuin ko ito ng tsokolate. Baka mas masarap ito sa ganitong paraan. Subukan natin. Hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang nakakadiri. Oh, kaya ilulubog ko itong mahiwagang matamis na wand sa tsokolate. Mas marami pa. Maglalagay din ako ng sprinkle sa ibabaw, makapal na layer. Wow! Ngayon, oras na para tikman. Wow, ang sarap nito. Marshmallows at chocolate na may sprinkles ang kailangan ko. Kainin natin lahat. Oh, gusto ko rin ito. Oh, ang sarap. Paano ko makukuha ang isang piraso? Nakayanan ko ang masarap na pagsubok na ito. Magunat tayo at... Oh, hindi. Oh, mga bulate iyon. Ano ang meron ka dyan? Oh, hindi. At meron akong masarap na cookies na may M&M's. Nakakatawa talaga. Ibuhos natin ang tsokolate at susubukan ko na ito ngayon. Saktong-sakto. Pahingi naman ng isa, please. Hindi. Kakainin ko silang lahat ng sabay-sabay. Isawsaw sa chocolate fountain. Mas mabuti. Nom-nom-nom. Ang sarap. Oh, Diyos ko. Pasensya na. Ang galing. Ngayon, ikaw naman. Piyu. Ayoko itong gawin. Hindi. Oh, Diyos ko. Tara na. Kunin ang uod. Oh, sige, gagamit ako ng chopsticks. Ay, nako. Kinukuha ang mga bulate. Isinasaw sa chocolate fountain. Mga hilaw na bulate ang mga iyon. Oh, nakakadiri. Ayoko na itong gawin. Sige, ibubuhos ko na lang ang tsokolate sa mangkok. Baka mas maging okay ito. Kahit na, ano ba ang makakapagbago sa lasa ng mga bulate?
Diyos ko. Nakakadiri iyon. Hindi ko kayang panoorin. Oh, sa wakas. Nagawa ko. Nakakatakot yon. Ang baho. Sa akin, ito ang paborito kong almusal. Madali. At ang aghamang tutulong sa akin, natutunan ko na kung paano paramihin ang ketchup. Astig? Anuman para sa kapatid ko. Una, kailangan mong maglagay ng hulma sa kawali. Ang akin ay hugis ulo ng kuneho. Sunod, ilang itlog. Iti kaiba usoy sa gitsay na nipsi at kulitin ng itlogs. Kaisawa ditong gawin dahil ang mga mata ng aking kuneho ay pula ng itlog. Ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ay puti. Dapat ay nagawa mo ito ng maayos. Lolo, ano sa tingin mo? Oh, oras na para magsimula ako! Ano ang gagawin niya para sa agham? Well, oras na para subukan ang aking magnifying ray sa gilid. Hey, hindi! Mukhang hindi mo ito nadagdagan, kundi nabawasan. Hindi, yan nakakatawa. May nangyaring mali. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito. Ha? Oh, nainggit ka na ba sa akin? Hindi na lang ito agham. Totoong mahika na ito. Ang galing! Panahon na para ilagay ang malaking itlog na ito sa kawali. Siguradong hindi ito mababasag dito. Ang galing. Ang galing. Sige. Ang siyensya mo ay walang kwenta. Heto ang pangunahing kasanayan ko. Gagawa ako ng talagang kakaiba para kay Vicky. Una, kailangan mong basagin ang mga itlog sa mga espesyal na hulmahan. Isang hulmahan para sa isang itlog. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa kumukulong tubig. Abihman, sa gawtoy ng mga itlog, gagawa ako ng sandwich. Una, hilingat mong durugin ang abokado at ikalat ito sa tinapay. Ang mga itlog na nagawa ay kailangang ikalat sa paligid nito. Tingnan mo, parang kuneho na nakaupo sa damuhan. Hindi ba't nakakatuwa iyon? Mas gusto ko ang aking kuneho. Ang laki ng kanyang mga mata. And ako sa Zarek Lumikos. China kalaking itlog sa ring hepares na isabikan ni Vicky. Counting ketchup na pinarami ko sa simula ay hindi rin makakasama. O Vicky, oras na para pumili ng panalo. Ang lahat ay mukhang napakasarap. Sa tingin ko, susubukan ko muna ang itlog ng kuneho ng kapatid ko. Ang ideya ay astig at ang lasa ay kamangha-mangha. Talagang gusto ko ito. Oh, natutuwa ako. Ano ang kawili-wiling inihanda ng chef para sa akin? At muli, ang kuneho, pero sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Tingnan natin, masarap. Alam ko na yun. Mga itlog? Oo, pero ayoko ng abokado. Gusto kong iluwa ang mga iyon. At ano ito, Lolo? Anong klaseng higanting itlog? Hindi ko papayagan ang eksperimento sa sarili ko. Kaya sis, ikaw ang panalo. Ang galing. Hurra! Alam kong magugustuhan ito ni Vicky. At sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng cocktail para sa akin. Alam ko ang ilang mga cool na recipe. Ito ay isang napaka-interesanting pagsubok. Isang cocktail. Madali lang. Hindi ako bago sa paghahalo ng iba't ibang likido. Para magsimula, gusto kong magluto ng lollipop sa mga stick. Para gawin ito, ibubuhos ko ang mga lollipop na nasa likidongan nyo sa mga kono. Pagkatapos, isasawsaw ko ang isang stick doon na dati nang binudburan ng asukal. Kailangan na lang markahan ang oras. Malapit nang maging handa ang mga lollipop. Matutulog muna ako. Talagang natutulog siya. Mas kaunti ang ingay niya at gusto kong gumawa ng strawberries, Sprite at ilang yelo para sa cocktail. Gagawin ko ito sa blender para makakuha ako ng totoong cocktail. Mas tiyak ang unang bahagi nito. Stig. En tu slur sa basa, asing we coordinate sa Sprite sa yellow. Forging ang worry niyo ay busto ang mga layer sa malaking baso na ito pero hindi pa ito ang katapusan. Ngayon, gagamitin ko ang paborito kong blueberries. Ito ang magiging huling ikatlong layer ng aking cocktail.
Oo, lumabas tong mas maganda kaysa sa mga hotels sa pinakamagagandang resorts. At kung palamutian ko ito ng strawberry at isang hiwa ng magandang straw. Oh, ano yun? Mukhang handa na ang lahat. Mahilig ako sa lollipop. Ang ganda ng kinalabasan nila. Oh, nainggit ka ba sa akin? Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kristal na ito. Hindi pa yan lahat. Ngayon kukunin ko ang baso at isasawsaw ito sa makulay na asukal. Pagkatapos niyan, kailangan mong ihulog ang mga lollipop sa loob ng mga baso. Magdagdag ng yellow at Sprite. Ang galing. Ay, hindi. Bingo! Oh, may naisip ako. Sa cocktail ko, ihahalo ko lang ang mga paboritong pagkain ni Vicky. Magsisimula ako sa Skittles na candy. Oh, kahit ako hindi makakalampas sa kanila. Ang sarap nila. Sila ang magiging ilalim ng aking aquarium. Parang mga bato. Yellow na marmalade at kaunting asul na Fanta. Ito ang magiging base ng cocktail. Tingnan mo, parang aquarium. Vicky, oras na para subukan. Ang astig ng mga cocktail na ito? Siguro susubukan ko muna itong sea cocktail mula sa kapatid ko. Maganda at masarap. Lalo na para sa'yo. Chef, ginawa mo rin ang iyong makakaya. Nakakagulat na masarap. Sinubukan ko. Lolo, talagang hindi ko inasahan ang ganitong kagandahan mula sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro sa pula. Isang malaking plus na hindi lang siya gumawa ng cocktail, kundi may lollipop pa. Napakasarap. Lolo, ikaw ang panalo. Lolo, ikaw ang panalo. Talaga? Hora. Oh, salamat, Apo. Sa ikatlong round, maghanda ka ng kakaibang salad para sa akin. Isang salad, madali lang. Magagawa ito. Haidorba, cause luto ng salad. Sa tingin ko, madali lang ito. Mga babae, huwag magmadali. Ako muna, meron akong magandang plano. Alam ng lahat na walang mas hihigit pa sa mga gulay na pinipitas mo mula sa hardin. Kaya, bakit hindi ako magtanim ng sarili kong hardin sa bahay? O kuha ako ng ilang mga sample mula rito, halimbawa isang salad. Para gawin ito, kailangan mo lang magtanim ng buto ng litsuga sa isang paso na may lupa. Ang buto, sa pamamagitan ng paraan, ay fermented. Dapat itong tumubo sa loob ng ilang segundo. Ang tubig? Sige, tubig lang yon. Pero tingnan mo kung gaano kabilis lumabas ang salad. Sa palagay ko, ito ay isang tunay na himala. Oo, Lolo. Halatang hindi niya alam kung paano mag-asikaso ng mga gulay. Ano yan? Ano ang komplikado dito? Gustong-gusto ng lahat ang cracker sa salad, kaya maglagay ng ilang beans at tomato sauce sa ibabaw. Ano? Ang pangit tingnan. Ano yon? Kakagawa ko lang ng perpektong tirahan para sa dinosaur. It may damo at batso lahat ng kailangan mo. At masarap ito. Sa tingin ko, ang build na ito ay maaaring malampasan ng anumang ibang salad. Kaya, may pagkakataon ako. Una, kailangan mong pagsama-samahin ang lahat ng gulay at hiwain ito. Napakadaling gawin ito. Pero ang regular na salad ay nakaka-boring. Heto ang salad na ginawa sa estilo ng modernong sining. Ito ay sobrang astig. Lolo, ang galing nito. Chef, gusto mo ba ito? Gusto ko ang salad na gagawin ko. Una, kailangang lagyan ng sarsa ang plato. Susunod, kailangang ilagay ang pita bread sa blender para gilingin ito sa maliliit na piraso. Dapat ibuhos ang mga mumo sa sarsa. Ngayon, gagamitin ang mga gulay. Itatanim ko sila na parang tumutubo sila mula sa sarsa. Ibig sabihin, mula sa lupa. Sa palagay ko, ito ay isang napaka-hindi pangkaraniwang ideya. Ganito ihain ang mga salad sa mga pinakamahusay na restaurant. Parang hindi totoo ang lahat. Magsisimula ako sa lolo ko, ang astig at napakalaking dinosaur. Ano kaya ang gawa nito? Tama na. Tingnan natin. Tsokolate. Bukod pa rito, sobrang sarap. Anong klaseng bato ito? Blah, hindi maganda. Ayoko ng beans. Oh, hindi ko alam. Ate, sayang lang ang pagpunta mo sa art school. Hindi man lang niya kayang iguhit ang mga gulay niya. Sinusubukan para sa'yo. Pero
Pero ang salad ng chef, ang pinakamaganda, well, oras na para tikman ito. Nasaan ang kutsara ko? Tara na. Puro gulay lang. Ayoko nito. Masyado ka pang bata. Ay, hindi. Munting kapatid, binabati kita sa iyong tagumpay. Ang galing niyan. Horay, talagang maswerte ako ngayon. Parang tunay na chef ang pakiramdam.